Wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa Valenzuela ang mag-inang ikinubli pa sa kumot at ilalim ng kama. Ang mga biktima, minartilyo raw ng salarin. Yan ang aking tinutukan. Exclusive. Paglabas ng bahay ng mag-inang biktima, makikita sa CCTV na binuntutan sila ng suspect. Ilang minuto ang lumipas pagbalik ng mag-ina sa kanilang bahay. Nakadistansya pero makikitang sinusundan pa rin sila ng suspect at sa pagkakataong ito, wala na siyang suot na sombrero. Ilang minuto ang lumipas, muling nakuna ng suspect na naglalakad palabas mula sa bahay ng mga biktima. At noong hapon din na iyon, nadiskubring patay sa loob ng kanilang bahay ang biktimang si Janice Joy Castro at ang 6 na taong gulang niyang anak na si Jare Isovon Jerome. Hindi halata dahil yung anak ko itinago doon sa kumot at yung isa naman inilagay sa ilalim ng kama para hindi mapansin. Batay sa autopsy, basag ang bungo ni Janice, gayon din ang kanyang anak matapos martilyuhin ng suspect. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Janice ngayon. Pinalurang martilyo. Sobrang hirap ang inabot ng anak ko eh. May natagpuan ding damit na nakabusal kay Janice. Ang suspect, kinilalang si Michael Francisco na nakilala ng mga testigo. Base sa investigasyon kaibigan ng asawa ng biktima na nakakulong daw ngayon. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo ng pamamaslang pero isa sa sinisilip ang droga. Kinasuhan na siya ng 2 counts ng murder. Nananatili siyang at large ngayon. Yung asawa ng biktima, barkada yung suspect natin. Which is yung asawa ng biktima nakakulong. Anong posibleng palagay ninyong dapat ding imbestigahan ng pulis dito na motibo ho dyan ho sa krimen? Sa drugs po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naghain ang kanyang counter affidavit si Cassandra Lee Ong para sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo sa Porac sa Pampanga. Inaalam naman ng pulisya kung nakalabas ng bansa si Attorney Harry Roque. Nasa susunod na linggo naman daw maghahain ng kanyang kontra sa Salaysay. Nakatutok si Salima Refran. Bantay sarado ng mga taga-Bureau of Correction si Cassandra Lee Ong sa pagpunta sa Department of Justice para sa paghahain ng counter affidavit sa reklamong qualified human trafficking laban sa kanya. Kaugnay yan sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. May dumating na abogado para kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque, pero hiniling ng kanilang kampo na i-extend ang deadline para sa pagsusumite ng kontra sa Salaysay. Maghahain raw ng kanyang counter affidavit sa susunod na linggo si Roque na hindi malinaw ang kinaroroonan sa ngayon at inaalam na ng pulisya kung nakalabas ng bansa. Siguro enough warning na po yung nangyari po kay Alice Guo na nag-subscribe po siya sa kanyang counter affidavit kahit wala po siya dito sa Pilipinas. Naging malaking issue ho yun. So I think yun po in itself ay isang warning na rin po sa ating mga respondents dito sa kaso na ito. Samantala, 2 life imprisonment naman without eligibility for parole ang sentensya sa lalaking Chinese na kinilalang si Boss Ayang para sa paglalako ng mga Pinay sa mga banyagang pogo worker para sa prostitusyon. Hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng Pasay RTC Branch 113 ang Chinese para sa mga kasong qualified human trafficking at sex trafficking at pinagbabayad ng multang aabot sa 4 na milyong piso. 14 na Pinay ang na-rescue kabilang ng isang minor de edad sa operasyon ng mga otoridad sa Pasay noong 1 taon. Yung isang nag-testify doon, actually 1 month pa lang siya nagtatrabaho. And doon sa 1 month na yon, umabot sa, sabi niya, is 30 to 50 ang naging customer niya sa isang buwan. So kung susumahin mo yon, that's 6 sex clients a day. So walang pahinga, halos hindi na siya makakain dahil nga sa trauma na inaabot niya. So ganun yung naging experience niya
dito sa sex slave organized crime group na ito. Sabi ng korte, malinaw na pinagsamantalahan ng Chinese ang kahirapan ng mga biktima at inalagaan sila para sa prostitusyon at sexual exploitation kapalit ng pera. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Naglabas ng video message si Vice President Sara Duterte matapos hindi sumipot sa investigasyon ng NBI kanina. Nagpasalamat si Duterte sa mga individual na tumutulong sa mga tauhan ng OVP na apektado ng anyay krisis sa kanyang tanggapan. Sabi ng bise, makatutulong ang kanilang suporta para mapagtuunan niya ng pansin ang ibang aktibidad ng OVP gaya ng Thanksgiving at pagpaplano para sa 2025. Tiniyak din ng bise na hindi titigil ang OVP sa trabaho nito sa kabila ng krisis at kawalan ng resources. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Nagbabala sa publiko si Sparkle star Elijah Alejo matapos siyang ma-hold up habang papasok sa kanilang campus. Na-hold up ako kaninang madaling araw. Biglang may tumutok sa tagiliran ko. Sinabihan ako na ibigay ko yung wallet ko. Kwento ni Elijah, halos kabababa niya lang ng sinakyang motorcycle taxi sa harap ng kanilang campus nang may nanutok sa kanyang tagiliran na tila matulis na bagay. Sa takot, hindi na raw nakalaban si Elijah at ibinigay na lang ang hinihingi ng suspek. Advice ni Elijah sa mga nagko-commute, palaging mag-ingat sa biyahe. In time sa mga pagbahang dulot ng masamang panahon, ang bagong innovation na tampok natin tonight. Mas pinadali na kasi ang pagtukoy sa mga leptospirosis patient na high risk pala sa komplikasyon. Tara, let's change the game! Dahil sa magkakasunod na bagyo na nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha, maraming kapuso ang di maiwasang lumusong sa baha. Isa ito sa mga dahilan kung bakit lumolobo ang bilang ng mga naoospital. At ang isa sa mga kaso, leptospirosis. As of October 18, halos nasa 6,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa bilang na yan, 8% o mahigit 500 ang nasawi. What if may clue kung sino sa mga pasyente natin ang posibleng magkaroon ng severe case ng leptospirosis? Mas maagapan natin yan and we can save a life. Ang clue na yan, matatagpuan sa tinatawag na biomarkers o molecules sa dugo ng mga pasyente. Gamit ang leptospirosis prognosticator na dinevelop ni Dr. Jose Binivado Jr. ng National Institutes of Health ng UP Manila. So yung leptospira na to, basta nagbaha, nagkakaroon, dumadami sila, pag may sugat ka, pwede silang pumasok sa sugat mo, maaari ka magkasakit, tapos magdudulot sila ng damage sa ating mga organs. Sa severe cases ng leptospirosis, madalas ang pagdurugo ng baga na 80% ang death rate, pati ang kidney failure. At sa kanilang pagsusuri, lumalabas na may molecule na nagbabago sa dugo ng mga pasyenteng nagkakaroon ng mga komplikasyon. Halos lahat ng mga namatay at saka lahat ng mga nagkaroon ng pulmonary complications, mababa yung molecule na yun compared sa normal. Kung malaman namin na itong mga pasyente na to magiging severe in the long run, hindi namin yan papauwiin. Sila yung talagang dapat nakabantay sarado sa ospital. Para ma-predict kung sino ang mga high risk sa mga pasyente, unang kukunin ang RNA mula sa kanilang blood sample. Ang gagamitin natin itong master mix na mula dun sa leptospirosis prognosticator. At saka ito ilalagay sa qPCR machine para makita ang data. Dalawa yung binabantayan natin na molecule. Pag mas mababa ang CCFI ng isang pasyente na merong leptospirosis, posible po siyang magkaroon ng lung complications. Yung pangalawang molecule ay tinatawag na alpha defensins or DEFA. Pag mas mataas ang DEFA ng isang pasyente, ayan,
mas malaki ang chance sila magkaroon ng kidney complication. Patented na ng grupo ang biomarker test locally at internationally. Na-validate na rin ito sa 2 independent studies. Matuturuan natin yung mga magagamot natin to wisely decide on ano yung mga treatment care ng pasyente. That's it mga kapuso, another game-changing innovation na makakatulong sa ating mga medical professionals sa leptospirosis care. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, magiging maulan ng weekend sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas ang eastern sections ng Northern at Central Luzon, gayon din ang Calabarzon, Mimaropa at halos buong Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan kaya maging alerto pagsapit ng linggo. Mas matitindi ang ulan sa malaking bahagi ng bansa kaya mataas ang banta ng baha o landslide. Posible ring ulanin ang Metro Manila ngayong weekend, lalo na bukas ng hapon o gabi. Magtutuloy-tuloyan sa linggo, kaya kung may lakad, huwag kalimutang magdala ng payong at mag-monitor ng rainfall advisories. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan, shear line at intertropical convergence zone o ITCZ pa rin ang magpapaulan sa bansa ngayong Sabado at Linggo. Samantala, may nakikita rin ng Pag-asa na posibleng mamuong sama ng panahon sa mga susunod na araw hanggang sa unang linggo ng Disyembre. Maaari itong mabuo malapit sa silangan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May isa pang posibleng mabuo sa may timog kanlurang bahagi ng bansa. Sa ngayon, mababa ang tsansa ng mga ito na lumakas bilang bagyo pero pwede pa yang magbago kaya patuloy naman tabay sa updates. Mabilis sa chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Weekend na puno ng trivia, learnings at trending topics baka mo? Sagot na yan ni Kuya Kim simula bukas. 10:45 a.m. dito lang sa GMA Network. Mapapanood na ang dami mong alam, Kuya Kim. Last leg na ng Hello Love Again Tour at pa-Dubai ngayon sina Alden Richards at Catherine Bernardo para bisitahin ang ilang global Pinoys doon. Ano kaya ang feels ng dalawa ngayong magtatapos na ang promotions para sa film? Anything naman po na dumarating sa amin at the moment ngayon are just bonus. Parang additional blessings, mas nagiging worth it lahat ng mga pagod at efforts namin for the film. And hindi lang po kami to, the whole team. We're just very grateful. We're excited to see our kababayans in Dubai. And parang nasa last stretch na kami, so tuloy ang laban. Bukod sa aktres at negosyante na si Neri Naig Miranda, may isa pang artistang idinadawit sa reklamong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnayan sa pag-i-invest sa isang kumpanya na hindi otorisado sa ganitong transaksyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos maaresto at makulong ang artista at social media influencer na si Neri Naig Miranda, lumalabas na isa pang artista ang kasama sa reklamong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code kaugnay sa pag-i-invest sa kumpanyang Dermacare Beyond Skin Care Solutions. Ayon sa abogado ng nasa 39 na complainant, tulad ni Neri, isa ring endorser ang hindi pinangalan ng artista. Ang kinasuhan po namin, ma'am, ay lahat po ng board of directors nila doon sa Dermacare Corporation na yon, plus lahat po ng mga endorsers. Siguraduhin po sana natin na yung ini-endorse nating produkto or corporation or services ay legitimate po. Nainganyo raw mag-invest ng halos 90 million pesos sa Dermacare ang kanyang mga kliyente dahil kay Neri at sa mga tulad niyang endorsers. Basta kasama po siya sa mga kinasuhan namin as endorser. Gawa po siya sa mga dahilan, sabi ng aking mga kliyente, kung bakit po sila ay lalong nagtiwala sa corporation na yon dahil alam po nilang matino naman po yung mga artistang endorser. October 2020 nang maging franchisee at endorser ng Dermacare si Neri. Pero noong September 1, 2023, sinabi ni Miranda na wala na siyang kinalaman sa Dermacare. Sabi ng abogado ng mga nagreklamo, 2023 nang magsimulang tumalbog ang mga tseke sa kanila ng Dermacare nang maglabas ng abiso ang Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya.
Sabi ng SEC, hindi otorisado ang kumpanya na mag-solicit ng investment dahil hindi sila rehistrado at walang lisensya para magbenta ng securities. Pinunto pa ng SEC na sa ilalim ng Franchise Partner Agreement, mayroon daw guaranteed return na 12.6% kada quarter sa loob ng 5 taon, bukod pa sa discount sa iba't ibang serbisyo ng clinic. Nakita namin yung kanyang franchise agreement. Yan. Hindi, sabi namin, securities to. It is an investment contract. So we warned the public. Sabi ni SEC, kahit ang mga endorser pwedeng sumabit. Yung nagbebenta mismo ng securities, yung salesman, yung broker, yung endorser, kailangan registered. Sa ngayon ay nananatili si Miranda sa Pasay City Jail Female Dormitory, habang nakapending naman ang kaso ng SEC sa Dermacare sa Department of Justice. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare at ni Miranda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.